Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga darating pang uploads. Salamat! Magandang araw po, Sir Nat. Ako po si Vanessa at nangyari po ang karanasan kong ito ngayong taong 2022 lang. Buwan po yun ng Abril nang magbakasyon ako sa bayan ng lola ko na nanay ni Mama. Binyag po kasi noon ng pamangkin ko, anak ng pinsan kong babae. Nakaugalian ko na po na tuwing bumabiyahe ako ay nagdadala ako ng mga pangontra sa aswang. Nakalakhan ko na noon ang bili ng lola kong manggagamot na palaging magdala nito dahil baka may makasalamuha daw akong aswang sa biyahe ko. Meron nga po akong dalang langis, bawang, konting asin at maliit na buntot ng pagi. At tulad nga po ng sinasabi niya, ay may nakasalamuha nga ako. Sakay po ako noon ng ordinaryong bus. Sobrang siksikan at nagkanda halo-halo na ang iba't ibang amoy. Nakaupo ako noon malapit sa bintana nang may isang matandang babaeng nakipagsiksikan at pilit umupo sa tabi ko. Hindi na nakaangal noon ang binatang katabi ko at tumayo na lang. Parang wala lang din sa matanda na nangagaw siya ng upuan. Bigla po ako nung nakaamoy ng sobrang lansa na halos ikaduwal ko na. Naka-face mask na po ako noon ay ang lakas pa rin ng amoy. Tahimik na nagtakip na lang ako ng panyo sa ilong. Nakita ito ng matanda at tinitigan ako nito ng masama. Kaya tumingin na lang ako sa ibang direksyon. Nang bumaba na kami sa bayan ng lola ko, ay napansin kong bumaba din ang matanda. Sumakay din ito sa jeep na sinakyan ko. Pero umupo ito sa may dulo. At nang bababa na ako, ay wala na ito. Nang nasa tricycle na ako papasok sa kalye ng bahay ng pinsan ko, ay may nadaanan kaming isang matanda. Nakatayo ito sa gilid ng daan. Nakasunod ang tingin nito sa akin na nakita ko sa side mirror. Doon ko lang dinamukaan na ito ang matandang katabi ko sa bus. Pagdating ko sa bahay ng pinsan ko ay agad kong inilabas ang mga pangontra. Sabay-sabay pa po kaming nagulat dahil may tumapon ng langis sa supot na pinagsidlan ko. Mahigpit naman ang pagkakatakip ko ng botelya. Kinagabihan po nun ay naikwento ko sa kanila ang tungkol sa matanda. Ang malansa nitong amoy at ang pagtingin nito sa akin ng masama. Hindi ko din alam kung nagkataon lang na iisang lugar lang ang pinuntahan namin o sinundan talaga ako nito. Kinagabihan, nang patulog na kami, ay biglang umalulong ang aso ni na lola. Sunod ay umiyak na nang umiyak ang pamangkin kong mag-iisang taon pa lamang. Ito yung bibinyagan sa susunod na araw. Wala po itong tigil sa kakaiyak at ganoon din ang pag-alulong ng aso. Maya-maya ay narinig namin ang mahihinang huni na pabalik-balik sa likuran ng bahay. Sakalang lumakas ang huni nito nang lumabas ang asawa ng pinsan ko na may dalang buntot ng pagi. Tanda na papalayo na ito. Huminto na rin ang pag-alulong ng aso at ang pag-iyak ng pamangkin ko. Sumunod na araw noon ay binyag na ng pamangkin ko. Ginanap ito sa isang resort na medyo malayo din sa baryo. Kaya ginabi na talaga kami ng uwi noon. Napakakitid at madilim pa ang daanan namin. Lubak-lubak din ito at puro kakahuyan ang magkabilang gilid. Kasama namin sa sasakyan ng mga kaanak ng nagpabinyag at si Lola. Andun din ang yaya ng bata. Ang ingay naming nagkwekwentuhan noon. Nang maya-maya ay natahimik kaming lahat. Bigla kasing napahinto si kuya, yung nagmamanehong asawa ng pinsan ko. Parang may nadaanan daw kasi siyang tao sa may kakahuyan. Mabilis daw itong kumilos. Nang muling paandarin ni kuya ang sasakyan, ay namatay ang makina nito. Kasunod ang headlight. Tumirik ang gulong ng sasakyan dahil lubak-lubak at maputik ang daan.
Agad na bumaba nun si kuya para tignan ng gulong. Bumaba din nun ang asawa ng isa ko pang pinsan. Ganoon na lang daw ang gulat nila nang parang may dumaang mabilis na hangin sa likuran nila. Ganoon na lang din ang sigawan namin nang mailawan ang harapan ng sasakyan. May nakatayo na doong napakalaking asong itim. Naglalaway itong nakatitig sa sasakyan namin. Doon na muling umiyak ang pamangkin ko. Nag-iyakan na rin ang iba pang bata sa takot. Kahit ako po ay nanghilakbot sa nasaksihan ko. First time ko pong makakita ng ganoong kalaking aso na nakakatakot ang anyo. Mahaba po ang nguso nito at mapupula ang mga mata. Agad nagsipagpasukan noon sa sasakyan sina kuya. Takot na takot din. Lalo na at ayaw pa ring umandar ng sasakyan. Wala pa naman kaming dalang pangontra. Ang ginawa nun ni kuya ay bumusina ng bumusina hanggang sa makarinig kami ng tunog ng motor na paparating. Biglang nawala yung aso. Sobrang dilim noon nang dumating kami ng bahay. Agad umalulong ng nakapaninindig balahibo ang mga aso. Ang bilis namin nung nagsipagpasukan sa bahay. Ang akala namin ay wala nang gagambala sa amin. Pero mukhang inunahan na kami nitong umuwi. Muli ay narinig namin ang paikot-ikot nitong paghuni sa labas ng bahay. Hindi na lang aso namin ang nag-iingay, kundi nagsisipag-ingayan na rin ang mga pusa. Muli ay umiyak ng umiyak ang pamangkin ko. Galit na si Lola dahil mukhang hindi daw kami tatantanan ng aswang na to. Nagawa pa daw kami nitong sundan sa resort. Madaling araw na kami noon nakatulog, kung hindi pa nagsiga muli ng goma si Tito. Kinabukasan noon ay pauwi na ako sa amin. Nagtaka pa ako nang nasa terminal na ako ng bus. Muli ay nakita ko ang matandang babae. Nakatitig na naman ito ng masama sa akin. Sa air-condition bus na ako noon sumakay. Kaya di ko na siya nakitang sumunod. Kwento naman ni na ate na pinsan ko ay di na muling bumalik pa ang aswang. Mukhang hindi daw si baby ang pinuntahan nito, kung hindi ako. Doon ko din naisip na maaaring yung matandang yun ang aswang. Nagalit siguro ito dahil sa mga pangontrang daladala ko.